Hi, Miss Jane. Ako nga pala si Jeric, taga rito sa Mindanao. 21 years old na sa kasalukuyan. Ang kwentong aking ibabahagi ay hindi ko masasabing tama ang aking mga ginawa. Maaring husgahan niyo ako dahil rito pero ayos lang. Likas naman talaga sa mga tao ang maging mapanghusga kahit pa sila mismo ay marami din namang ginagawang mali. Ang point ko lang rito, masaya ako at masaya si Mama sa ginagawa namin. Simulan ko na po ang kwento. Dalawa kaming magkapatid. Babae ang panganay at ako ang bunso. Ulila na rin kami sa ama, kaya ang nanay naming si Marife na lang ang kasama namin sa buhay. Ayon pa sa kwento ng aking ina, ang aking ama ay maingay na tao. Palangiti, palabati, at madaling makahanap ng mga kaibigan. Madiskarte rin ito sa buhay at may pinag-aralan. Kabaliktaran naman ito ng aming ina. Mahiyain si Mama, tahimik at bihirang makipag-usap sa ibang tao. Noong mag-asawa sila, ay bata pa si Mama ko. Nasa 18 pa lang siya noon at agad silang nagkaanak noong sila ay ikasal. Dahil sa pagiging madiskarte ng aking ama, kaya mabilis siyang nakapundar ng bahay na siyang tinitirhan namin hanggang sa kasalukuyan. Tapos may naitayo rin siya na isang apartment na up and down sa bandang bayan. 2 unit sa taas, 2 unit sa ibaba. Kaya ibig sabihin, 4 na unit ng apartment ang pinapaupahan namin na siyang naging pinangtustos namin sa aming pangangailangan. Mahigit 1 taong gulang pa lang raw ako noon nang nagpaalam si Papa na aalis. Magti-tripping daw. Nag-aahente rin kasi si Papa sa pagbebenta ng mga for sale na bahay at lupa. Pero sa kasamaang palad, noong papauwi na kinagabihan ay nasangkot ang kotseng kanilang sinasakyan sa isang aksidente. Inararo sila ng isang malaking trailer truck at nahulog pa ang kotse sa bangin. Kaya silang 4 na mga sakay ng kotseng iyon ay pare-parehong dead on the spot. Sobrang nalungkot noon si Mama. Paanong hindi? Wala naman kaming malapit na kamag-anak. Pinuntahan naman kami ng mga kamag-anak ni Papa para matulungan sa pag-aasikaso ng libing. Pero after noon ay nagsibalik na rin sa kanilang mga probinsya. Kaya masasabing si Mama na lang ang nagtaguyod sa amin ni Ate at nagpalaki gamit ang perang tinatanggap niya mula sa renta ng 4 na unit na apartment. Kahit papaano ay naging maayos ang aming pamumuhay. Nakapag-aral kami pareho ng ate ko. Nabibili ang mga kailangan namin. Pero hindi ang kasama na luho. Basic needs kumbaga. Matipid rin kasi si Mama sa pera, lalo at palagi niyang sinasabi sa amin na kailangan naming tipirin ang income ng apartment dahil wala naman siyang alam na hanap buhay. Yun lang ang tangi naming inaasahan. Tama din naman siya. Hanggang sa sumapit ang panahong nasa kolehiyo na si Ate. Lumayo siya sa amin dahil iyong kursong nursing na gusto niya ay doon niya kukunin sa kabilang bayan. Malayo sa amin kung magko-commute siya araw-araw, kaya mas mabuting mag-boarding house na lang siya roon. Kami ni Mama ang naiwan na magkasama sa bahay. Napapansin ko na tuwing merong napapadaan na mag-asawang sweet sa harapan ng bahay namin, ay palagi niyang sinasabing ganoon rin daw ka-sweet si Papa. At miss na miss niya na ito. Pero kahit wala na si Papa, ay nararamdaman niya pa rin daw ang presensya nito na naroon lang at binabantayan kami. Kaya naman nalulungkot rin ako para kay Mama, dahil mukhang hindi pa siya nakaka-move on. Ilang beses kong nakitang may mga lalaking nag-attempt na makilala o makipagkaibigan sa kanya, pero hindi niya iyon pinapansin.
Palaging sinasabing may gagawin siya sa loob kaya wala siyang time makipag-usap. Siya nga pala ang mama ko ay nasa 40 years old na, pero hindi iyon halata sa kanyang kutis at pagmumukha. Paano ba naman kasi ay may dugong Kastila at Kano ang mga magulang niya, kaya napakaputi niya. Maganda rin ang mukha at hubog ng katawan. Gifted rin ito sa bagay na iyon dahil kapag masasalubong mo siya ay iyon ang una mong mapapansin. Lalo at maliit ang kanyang bewang at makurba ang balakang, kaya pansinin talaga. Kahit ako na anak niya ay medyo na-appreciate yon, lalo na noong nasa 3rd year college na ako. Isang araw noon, pagkagaling ko sa school ay nagmamadali akong pumasok dahil naiihina ako. Nakakailang katok na ako sa pinto pero walang nagbubukas. Kaya naisip ko na baka umalis si mama at may binili lang sa palengke. Inilabas ko na ang aking susi at pumasok na sa bahay. Inihagis ko lang ang aking bag sa sala at dumiretso sa banyo. Pagkabukas ka noon, ay natulala ako noong makitang masarap ang paliligo ni mama. Nakatingala pa siya sa shower habang ini-enjoy ang patak ng tubig sa kanyang mukha habang nakapikit. Kaya naman nagkaroon ako ng mahabang panahon para matitigan ang magandang tanawin sa aking harapan. Nagulat na lang ako nang sabihin niyang, "Ay, kabayo! Ikaw pala anak! Bakit ka narito?" Sabi ko naman, "Kanina pa ako katok ng katok sa gate me. Ihing-ihi na po ako." Sabi niya naman, "Di umihi ka dyan. Pagkatapos mo ay iabot mo sa akin ang tuwalya na nakasampay sa upuan sa labas." Wika niya at pumaling sa kabilang direksyon at nagpatuloy sa paliliko. Kaya likurang bahagi niya lang ang nakikita ko. Perpekto talaga ang kurba ng aking ina, parang dalaga. Palibhasa, napakatagal na panahon na magmula noong mawala si Papa. Kaya masasabing walang nakikinabang sa mga magagandang bagay na meron siya. Matapos kong maglabas ng tubig sa aking katawan, ay kinuha ko na ang tuwalya at isinabit sa sabitan sa loob ng banyo. Tapos umakyat na ako sa kwarto para magbihis. Narinig kong sabi ni mama sa baba, "Anak, halika na sa baba at sabay na tayo mananghalian. Hindi pa kasi ako kumakain." "Okay po ma." Sagot ko naman at bumaba na. Nakasuot lang noon si mama ng manipis na sando habang may tuwalyang nakapulupot sa kaniyang ulo. "Kumusta ang school, anak?" "Ayos naman po ma, kaso medyo nahihirapan ako pagdating sa math at reading comprehension." "Ano ka ba anak? Yung subject na math ay formula ang kailangan mong tandaan dahil kapag memoryado mo ang formula, kahit pa anong problem ang ilapag sa harapan mo ay kayang-kaya mo na yan. Tapos sa reading comprehension naman, ang technique dyan, magbasa ka ng mga short story kapag nasa bahay ka lang para mahasa ka sa pag-intindi sa binabasa mo." Paliwanag pa ni mama. Noong matapos akong kumain ay sabi niya, "Sige na anak, ako na bahala. Maghugas ng mga pinagkainan natin. Matulog ka na lang muna para makapagpahinga ka. Tapos saka ka magbasa pagkagising mo. Dito lang ako sa baba at maglilinis ako ng kuko. Humahaba na naman ng kuko ko kaya nariyan na naman ang mga ingrow na kailangan alisin." Wika niya, tapos tumayo na ako at nagpunta sa kwarto. Pagkahiga ko ay unang pumasok sa isipan ko ang nakita ko sa banyo. Tapos iyong tanawin naman sa lamesa habang kumakain ako. Manipis kasi talaga ang suot ni mama, kaya naman nabuhay ang dugo ko. Hanggang sa hindi ko namamalayang, ginagawa ko na ang bagay na iyon sa aking sarili.
nakaramdam ako ng panghihina noong makatapos kaya naman nakatulog ako ng mahimbing. Kinahapunan, halos mag-aalas 6 na ako noong magising. Pagkababa ko ay naabutan ko si Mama na nasa sala. Hawak niya ang malaking larawan ni Papa. Kinakausap niya iyon para bang binabalitaan niya sa mga nangyayari sa amin. Ikinukwento niya ang tungkol sa akin, pati ang pag-aaral ni ate. Graduating na rin kasi noon si ate ko. Naawa ako kay Mama dahil ramdam ko ang pangungulila niya kay Papa. Kung para sa iba ay para siyang baliw sa kaniyang inaasal, pero para sa akin ay hindi. Sarili niya iyong paraan para mapaglabanan ang sobrang pangungulila sa aking ama. Hindi lang pagmamahal ni Papa ang namimiss niya. Malamang kasama na rin ang pisikal na kaniya. Normal na sa akin na makita siyang ganon, kaya hindi na siya nagugulat kapag nagsasalita ako sa may hagdan. Ma, may snack na tayo? Sabi niya naman, wala anak, pero nakapagsaing na ako. Kumain na lang tayo ng maaga kung nagugutom ka na. Nagugutom na rin ako eh. Sige po. Wika ko pa at lumabas na muna. Habang naroon ako, ay sinundan ako ni Mama sa labas. May hawak siyang pera. Anak, parang gusto kong uminom. Bili ka naman ng gin, yung 4 kantos, tapos mani 30 pesos. Juice na rin pala para may pang chaser tayo sa gin. Ha? Pati ako ma, papainumin mo? Oo naman, hindi ka na bata ah. Pwede ka nang uminom basta wag lang sosobra at wag palagi. Okay po. Sagot ko pa at bumili na nga sa labas. Pagkabalik ko ay nasa kusina na si Mama. Nakahain na ang pagkain roon kaya agad na ako umupo at kumain. Panay ang kwento ni Mama na noong panahong nabubuhay raw si Papa ay madalas rin daw silang mag-inuman na dalawa. Napakagalante raw ni Papa dahil mamahaling alak ang binibili. Tapos kung hindi lechon manok ay lechon baboy ang pulutan nila. Isa raw iyon sa namimiss niya kay Papa. Ako naman ay nakangiti lang habang nakikinig sa mga kwento niya tungkol kay Papa. Hindi ko na kasi naabutan si Papa dahil baby pa nga ako nung mamatay iyon. Kaya nakikilala ko na lang si Papa sa mga kwento ni Mama. Si ate naman ay 1 taon lang ang tanda sa akin, kaya ganun din siya. Wala ring maalala kay Papa namin. Patapos makakain ay sabi ni Mama, "Anak, mag-set up ka na ng inuman natin sa sala. Maliligo lang ako. Nainitan ako bigla eh. Para naman kahit mainit ang alak sa katawan ay hindi ako manlagkit." Noong nasa banyo na si Mama, ay nagtimpla ako ng juice sa pitchel. Tapos naglagay ng ice cube sa Coleman para naman doon na lang kukuha. Madali kasing matutunaw kung nasa mangkok lang ilalagay ang yelo. Noong matapos na si Mama maligo, ay agad na siyang umupo sa tabi ko. Nakasando lang uli siya ng kulay puti at luma, kaya napakanipis lang noon at maluwag. Tapos pink na shorts na maiksi. Nagsimula na nga kaming mag-inuman. Noong makadalawang oras kami ng inuman, ay nag-on si Mama ng stereo at nagpatugtog ng music na paborito nila ni Papa. Tapos noong muling umupo ay pumikit siya at umiindayog ang ulo habang nagaham kasabay ng music. Ramdam ko ang pangungulila niya kay Papa, pero hindi ko alam dahil tila biglang nag-iba ang pakiramdam ko noong mapatingin ako sa magagandang tanawin sa aking harapan. Tumayo ako bigla at tumapit sa kanya, sabay hawak sa kanyang hita. Napamulat siya at sinabing, "Anak, anong ginagawa mo?" Nataranta ako at hindi alam kung ano ang sasabihin.
Naalala ko na kamukhang kamukha ko raw si Papa at parang younger version niya ako, kaya iyon ang naisip kong idahilan. Sabi ko, Marife, ako ito si Roland. Matagal ko nang naririnig ang mga sinasabi mo na gusto mo kong makasama. Pero hindi ko alam kung papaano. Hanggang sa makita ko ngayon si Jeric. Dahil sa lasing siya, kaya maaari kong pasukan ng kanyang diwa at sumapi sa katawan. Tulog ang diwa niya ngayon sa katawan niya. Sabi niya naman, Roland, ikaw ba talaga yan? Oo, mahal ko. Ako nga ito. Magmadali ka, dahil kapag nagising ang diwa ni Jeric, ay mailalabas niya ang kaluluwa ko sa kanyang katawan. Ano bang gusto mong gawin natin? Tanong ni Mama. Eh di, yung bagay na matagal mo nang pinagdarasal na maranasan uli. Sagot na kunyari ako si Papa. Sabi niya naman, eh di, tara na sa kwarto. Dali-dali niya nga akong hinila sa kwarto niya at agad inalis ang lahat ng sagabal at tinawid na ang distansya sa aming mga labi. Medyo nagulat pa nga ako at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ko inaasahang maniniwala si Mama sa sinabi kong iyon. Dahil sa matagal na rin akong sabik sa kanya, kaya agad ko nang sinimulan ang mga bagay na madalas kong isipin bago ako matulog. Talagang iyon ang unang beses na pagkakataon na magamit ko ang aking talento sa ganoong bagay. Narinig ko pa ang mga salitang sinabi ni Mama. Binabanggit niya ang pangalan ni Papa at nagpapasalamat dahil sa pagdalaw nito sa kanya. Makalipas ang isang oras ay muli kaming bumalik sa sala. Sabi ko sa kanya, Arife, lalabas na ako sa katawan ng anak natin dahil malapit na siyang magising. Wala siyang maaalala sa lahat ng ginawa natin kanina. Kaya ipanatili mo sa iyong lihim. Oo, mahal ko. Kailan kita uli makakasama? Sabi ko naman, kapag lasing si Jeric, ay doon lang ako pwedeng pumasok sa katawan niya dahil natutulog ang diwa niya. Okay, sige mahal ko. Tatandaan ko yan. Wika niya, tapos bigla akong sumandal sa sofa at nagpanggap na parang nahimatay. Tapos bigla na rin akong gumising. Sabi ko, Hala, Ma, sorry nakatulog ako. First time ko kasing uminom ng gin, kaya nalasing ako agad. Parang akong nawalan ng malay eh. Sabi niya naman, ayos lang yun anak. Naubos na rin naman natin ng alak bago ka nakatulog. Ganun po ba? Grabe, sobrang lasing yata ako. Parang pagod na pagod ang pakiramdam ko eh. Sige anak, umakyat ka na sa kwarto mo at matulog ng mahimbing. Sa weekend ay mag-iinom ulit tayo para ma-practice ka. Huh? Bakit ko kailangan mag-practice? Kunyaring gulat na tanong ko. Para kapag a-attend ka ng mga celebration ay hindi ka madaling malasing. Ganun po ba? Sige po, akyat na po ako. Wika ko pa. Pagkarating ko sa kwarto ay abot tenga ang aking ngiti at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Parang ako na talaga ang pumalit kay Papa. Noong sumapit ang Sabado, maaga pa lang ay nagpaihaw na si Mama ng liempo pang pulutan namin. Tapos kinagabihan ay nag-inuman uli. Noong maramdaman kong tipsy na ako dahil sa alak, ay agad na akong nagpanggap na si Papa Roland. Abot tenga naman ang ngiti ni Mama at nagpapasalamat dahil dinalaw siya ulit ni Papa sa pamamagitan ko. Hingilan niya ako agad, papaakyat sa kwarto nila at muling sinimulan ang bagay na matagal na niyang gustong gawin ng madalas.
Noong makatapos, ay muli niya akong ibinabalik sa sofa at pinapasandal roon. Saka ako gigisingin at sasabihing umakyat na at matulog. Magmula noon ay palagi nang masigla ang araw ni Mama. Sa isang linggo ay 2 beses kaming nag-iinom. Pero hindi namin nauubos ang isang bote ng gin dahil nagpapanggap ako agad na sinapian ni Papa para diretso na sa main event. At magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin kami sa aming ginawa ni Mama. At wala siyang kaalam-alam na ako lang talaga ang kasama niya palagi at hindi si Papa. Isang araw noon, sabi ni Mama sa akin, "Anak, parang 3 linggo nang hindi umuwi si Ate Faye mo." Noong nag-text ako para tanungin kung bakit, ang iksi lang ng sagot. Busy raw siya sa mga projects. Napaka-imposible naman nun. Dalawin mo kaya sa boarding house niya. Tulungan mo na rin ng isang gabi roon para malaman natin ang totoong nangyayari. Baka mamaya panay lang ang gimmick ni ate mo at napapabarkada na sa kung sino-sinong masamang impluensya. Okay po ma, pupuntahan ko siya sa Biyernes ng hapon. Sagot ko pa sa kanya. Anak, nagluto ako ng chicken fillet at gumawa rin ako ng sausawan. Base doon sa nakita ko sa online post. Mukhang masarap yun na pulutan anak. Maghapunan muna tayo. May nilagang baka pa naman tayo dyan. Tapos mag-inom tayo mamayang gabi. Okay lang ba? Tanong ni Mama. Sabi ko naman. Teka ma, bakit pa na yata ang ayaw mo sa akin mag-inuman nitong mga nakaraang buwan? Ewan ko ba nak? Siguro dahil lumalamig na ang panahon. Kailangan ko ng kaunting pampainit para hindi ako magkasakit. Ganun ba ma? Sige po, ayos lang. Wala naman pong problema yun sa akin. Naitanong ko lang dahil baka may problema kayo tapos hindi mo lang masabi sa akin kaya dinadaan nyo sa madalas na pag-inom. Naku anak, wala akong problema. Sa katunayan nga niyan ay palagi akong masaya ngayon at feeling energetic lalo kapag nakakainom tayo. Okay po ma, sabi niyo eh. Sagot ko naman agad. Agad na nga naghain si Mama ng aming hapunan. Talagang kapansin-pansin ang kakaibang mga ngiti ni Mama sa akin kapag may schedule kami ng inuman sa kinagabihan. Halos hindi matapos-tapos ang kaniyang mga matatamis na ngiti na tila sobrang excited sa magaganap sa mga susunod na oras. Matapos makapaghapunan, ay pinagpahinga niya lang muna ako. Siya na ang naghugas ng mga pinggan. Tapos naligo na rin siya kaagad. Noong muling bumaba galing sa kaniyang kwarto, ay napakabango niya. Nakasuot ng manipis na dress na pantulog at halata talaga na wala ng iba sa ilalim noon. Kaya naman napapalunok na rin ako ng laway sa excitement dahil alam ko naman talaga ang dahilan kung bakit niya gusto ng inuman. Nagtungo siya sa kusina para ipainit sa oven iyong mga pinrito niyang fish fillet para hindi malamig. Lalo at inilagay niya iyon sa ref dahil tanghali niya pa raw iyon niluto at may kasabay rin na french fries na masarap din kung mainit at medyo crispy. Ilang saglit pa ay nakita kong papalapit na si Mama dala ang tray. Naroon na ang iinumin namin na gin na nakatimpla na sa pitchel na may pineapple juice. Tapos iyong mga pulutan at baso. Agad na kaming nag-inuman. Anak, may girlfriend ka na? Naku, wala pa po ma. May usapan kami ni ate na wala mo nang makikipagrelasyon hanggat hindi pa kami nakakatapos ng kolehiyo. Wala kaming mararating kung uunahin namin ang pakikipagrelasyon. So, wala ka pang karanasan sa bagay na yon, anak? Wala pa po ma eh.
Hindi pa rin naman ako nagmamadali sa bagay na iyon dahil alam ko naman na lahat ng tao ay doon naman ang patutunguhan. Magkakaroon ng asawa at mga anak. Kapag nasa ganong stage na ay magiging anli na rin naman sa bagay na iyon. Kaya hindi ako nagmamadali. Tama yan, anak. Proud talaga ako sa'yo, nak. Mas lalo kong nakikita ang pagpapahalaga niyo sa paghihirap ko para maitaguyod kayo kahit mag-isa lang ako. Salamat, anak, ha? Dahil nakikipagtulungan kayo sa akin para pare-pareho tayong hindi maghirap sa buhay. Opo ma, sino pa po bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Ikaw po ma, wala ka po bang balak na mag-asawang muli? O kahit boyfriend lang, para naman may magtugon sa mga pangangailangan mo, lalo na sa bagay na yun. Yun nga, anak, ang sasabihin ko sa inyo ni ate mo. Actually, may nakilala akong lalaki. Hindi ko na muna sasabihin ng pangalan. Pero para siyang duplicate ni papa nyo. Gwapo rin siya, matangkad, at matikas ang pangangatawan. Kahit papaano ay nagkakausap kami paminsan-minsan. Kapag okay na siguro kami sa lahat ng bagay, ay saka ko na ipapakilala sa inyo. Ganun po ba ma? Okay lang po sa akin. At I'm sure ganun din si ate. Alam mo naman na mahal ka rin nun. Salamat, anak, ha. Napaka-understanding mo talaga palagi sa akin. Para kang si papa mo. Wika niya at niyakap ako ng mahigpit. Bigla tuloy akong nakaramdam ng kakaibang init at may nabuhay na bagay sa sistema ko. Lalo at napakabango niya at nasilip ko na naman ang iilang bahagi ng magagandang tanawin. Pero nagkunyari lang ako na hindi apektado. Nagpatuloy pa kami sa aming inuman at naisip namin ni mama na mag-videoke. Katamtaman lang ang lakas, iyon tipong sa loob lang din ng bahay namin umiikot ang tunog. Sumapit ang pasado 10:00, naisip kong iyon na ang tamang panahon para magpanggap muli na ako si Papa. Dahil sakto na ang karga kong alak. Masarap nang simulan ang bagay na alam kong kinasasabi ka na rin ni Mama. Agad akong sumandal sa sofa. Naramdaman kong hinawakan ako ni Mama sa kamay. Jeric, anak, tulog ka na? Hindi ko siya sinagot. Tapos noong sabihin niya, Roland, ikaw na ba yan? Doon ko na dahan-dahang iminulat ang aking mga mata at diretsong tumitig sa kanya. Marife, mahal ko, namiss kita. Akala ko matatagal pa bago tayo magkakasamang muli. Pasensya ka na, Roland. Exam week kasi ng anak mo noong nakaraang linggo eh. Kaya hindi ko siya inaya mag-inom dahil baka makaapekto ang alak sa utak niya kung palagi ko siyang pipiliting uminom. Pero hayaan mo, tapos na ang exam niya. Kaya pwede na ulit tayo magkita ng 2 beses sa isang linggo. Wika niya at tumayo na sa harapan ko at kinalas ang pagkakabuhol ng string ng suot niyang dress. Kaya agad na iyong lumaglag sa sahig at tama nga ako. Wala nang ibang sagabal sa loob noon. Agad siyang umupo sa mahita ko at tinawid ang distansya ng aming mga labi at masigasig na ginawa ang kaniyang nais. Noong may matapos doon, mismo sa sala ay sabi niya, Roland, isa pa. Doon naman sa kwarto. Hindi ako makabuelo rito sa sofa eh. Mas gusto ko pa rin sa higaan natin. Mas feel ko ang presensya mo roon. Ayos lang ba? Oo, mahal ko. Walang problema. Ganun din naman ako eh. Sagot ko naman at lumipat na kami sa kwarto ni Mama.
Pagkarating roon, ay mas naging maaksyon pa ang lahat ng mga kaganapan at tila wala nang itinirang pagpipigil sa mga ingay at kilos. Makalipas ang 1 oras, ay pareho na kaming nakahiga at nakatingin sa kisame. Roland, sa tingin mo, wala na tayong ibang paraan para makita maliban sa lasingin si Jeric? Naawa na kasi ako sa anak natin. Baka naman maging lasinggero siya dahil sa kakaaya ko sa kanya ng inuman. Kahit pa sabihin na isang gin lang naman ang iniinom namin. At may halong juice at tubig. Pero alak pa rin yun. Hindi maganda sa mura niyang katawan. 'Di ba? Ang sabi mo, kaya mo namang pumasok sa katawan ni Jeric kapag tulog ang kanyang diwa? O wala siyang malay? Oo, Marife. Tama ka. Eh di bakit hindi mo subukang pumasok sa katawan niya habang tulog siya? Sinubukan ko na yan, mahal ko. Pero hindi ko magawang kontrolin ang katawan niya kapag hindi siya sobrang pagod. Mababaw lang kasi ang tulog ni Jeric kapag hindi siya pagod eh. Maaring magising ang totoo niyang kamalayan habang ginagawa natin ang bagay na iyon. Kung hindi talaga siya 100% tulog. Kaya kailangan makatiming ako na pagod siya. Eh di sige, i-timing mo na Biyernes ng gabi. Nagwo-workout kasi siya noon ng 2 oras dahil wala namang pasok kinabukasan. Kaya tuwing Friday night ay pagod na pagod talaga siya noon. Kaso, wag ngayong paparating na Biyernes dahil inutusan ko siyang puntahan ng panganay natin na si Faye. Ilang linggo na rin kasi yung hindi umuwi rito. Ipapacheck ko lang kung ano-ano nang pinaggagawa roon. Okay, sige Marife. Sa susunod na Biyernes ay susubukan kong sumapi sa katawan niya habang siya ay tulog. Salamat, mahal ko ha. Mahal, pwede ba nating ulitin? Hiling pa ni Mama. Sabi ko naman. Hindi na, mahal ko. Malapit nang magising si Jeric. Kailangan niyo nang bumalik sa baba para hindi siya magtaka kapag nagising kung bakit narito at wala pang kahit anong suot. Okay, sige mahal. Wika pa ni Mama at dali-daling nang nagbihis. Ako naman ay nagbihis na rin at magkasabay na kaming bumaba upang bumalik sa sala. Pagkabalik ko sa sofa ay agad akong sumandal. Tapos ilang segundong nanatiling nagtutulog-tulugan, saka unti-unting gumalaw. Anak, gising na. Malapit ko nang maubos itong alak ko. Ano? Gusto mo ba ng kape? Sabi ko naman habang pupungas-pungas kunyari. Anong nangyari ma? Bigla akong nakatulog. Pagod yata ako masyado sa workout kanina. Kaya mabilis akong tinamaan ng alak. Sige po ma, gusto ko po ng kape. Salamat po ha. Oo naman anak, walang problema. Sagot niya naman na may matamis na ngiti at nagtungo sa kusina para ipagtimpla ako ng kape. Makalipas ang 1 oras ay tapos na rin si Mama sa kanyang pag-inom doon sa natirang alak. Hindi niya na kasi ako pinainom pa noon. Magkape na lang daw ako para hindi na ako malasing pa ng todo. Matapos kong magkape ay pinaakyat na ako ni Mama at matulog na raw. Siya na ang mag-aasikaso sa pagliligpit at paghuhugas ng lahat ng iyon. Sinunod ko naman siya dahil talagang pagod ako sa aming ginawa. Lalo at maraming beses iyon para masigurong pareho kaming makasulit sa pagkakataon. Kinabukasan ay araw ng Huwebes. Inabala ko sa pag-aaral ang buong araw ko. Nag-workout rin ako noong araw na iyon para mapanatili ang matikas na pangangatawan. Sumapit ang araw ng Biyernes
3:00 pa lang ng hapon ay umalis na ako ng bahay para magpunta sa boarding house ni Ate Faye. Alam ko naman ang pasikot-sikot roon, kaya bala ko siyang sorpresahin para malaman ko kung may kalokohan ba siyang ginagawa. Pagkarating ko nga roon ay kumain muna ako sa isang karinderya sa di kalayuan sa boarding house. Doon na rin muna ako nagpalipas ng oras, lalo at may second floor ang kainan at makikita ang mga dumadaan sa ibaba. Alam ko na ang last subject ni ate sa araw na iyon ay 4:30 PM lang. Kaya dapat 5:00 ay makakauwi na siya ng boarding house. Pero sumapit na lang ang 5:30 PM ay nakita ko ang ka-roommate niyang si Cassie. Dalawa lang naman ang naka-occupy sa bawat roon ng boarding house na iyon at si Cassie ang kasama ni ate roon. Isang dalagang third year college sa kursong tourism at masasabing nababagay talaga sa kanya ang kaniyang kurso, lalo at napakaganda niya. May tangkad na 5'6" at slim type na pangangatawan. Pero pagdating sa mahalagang bagay sa harapan ay masasabing gifted ito. Agad akong bumaba noong makita ko siyang pumasok sa boarding house. Kilala naman ako ng bantay roon dahil makailang beses ko nang dinalaw si ate. Kasama ko si mama tuwing dumadalaw roon. Pero sa pagkakataong iyon ay ako lang. Pagkarating ko sa pintuan ng kwarto nila ate ay kumatok ako at napakabilis noong pagbukas. Nagkagulatan pa kami ni Cassie dahil nagbibihis pa lang siya at hindi pa naisusuot ang t-shirt. Akala niya raw ay si ate lang. Kaya hindi na siya nag-abalang magtapi ng tuwalya bago nagbukas. Ay, Cassie, sorry. Ako ito si Jeric. Kapatid ni Faye. Sorry, Jeric. Nagulat lang din ako. Akala ko kasi si ate mo. Halika, tuloy ka. Wika niya at tinakpan lang ng kamay ang harapan. Diretso na akong umupo sa papag ni ate. Kasi, si ate ko, nakita mo? Naku, nasa school pa yun, kasama ang jowa niya. Ha? May jowa na si ate? Oops, sorry, hindi mo ba alam? Hindi eh, kaya nga ako naparito. Dahil 3 linggo nang hindi umuwi sa amin si ate. Nag-aalala na si mama. Naku, wag mo sasabihin kay ate mo na ako ang nagsabi sa'yo na may jowa siya. Ha? Ganito na lang gawin mo. Hulihin mo na lang sa akto. Tamang-tama. Uuwi ako ngayon sa amin. Kaya siguradong mga 30 minutes lang ay narito na si ate mo. Kasama ang jowa niya. Malamang maglalaro sila dito ng apoy dahil solo nila ang kwarto. Ikaw na bahala dumiskarte kung paano siya mahuhuli sa akto. Basta, labas ako dyan ha. Huwag mo kong idamay sa kwento. Oo, ako bahala. Hindi ka rito madadawit. Anyway, salamat sa pagpapatuloy mo sa akin. Oo, sige. Aalis na ako ha. Ikaw na bahala rito. Wika ni Cassie at agad nang umalis dala ang may kalakihang traveling bag na puno raw ng labahan na iuuwi sa kanila. Noong makaalis si Cassie ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko mahuhuli sa akto si ate. Wala namang gilid na pwede kong pagtaguan. Mataas at malinis rin ang ilalim. Kaya madaling mapapansin kung may taong magtatago sa ilalim noon. Hanggang sa maalala ko, mag-iwan ng cellphone na naka-recording ang video para recorded ang gagawin nila. Tumayo muna ako sa may entrance ng boarding house at inabangan ang pagdating ni ate. Makalipas ang 15 minutes ay nakita kong paparating na si Ate Faye. Kaya dali-daling na akong pumasok sa loob ng kwarto at pinindot na ang recording sa cellphone na isinandal ko sa gilid.
at tinakpan ng mga garapon at basahan. Tanging ang lens lang noon ang hindi ko tinakpan. Saka ako lumabas ng kwarto at tumungo sa banyo. May 4 na cubicle kasi ang banyo nila roon at hindi kalayuan sa kusina ang kwarto ni ate. Narinig kong sinabi ni ate, "Hala, iniwan ni Cassie ang kwarto namin ng hindi nakakandado ah." Sabi naman noong lalaki, "Paano mo naman nasabing umalis na siya? Baka naman lumabas lang para may bilihin. O di kaya nag-CR?" "Ano ka ba? Wala na ang traveling bag niya na pinaglalagyan ng mga labahan. Tsaka schedule niya talaga na umuwi sa kanila tuwing Biyernes, diba?" "Sabagay, tama ka naman. Saglit lang, iihilang ako babe ha." "Oo sige, ako rin." Sagot din ni ate at pumasok sa kabilang cubicle. Narinig ko pa na mukhang nag-quick bath si ate roon. Makalipas ang ilang minuto ay sabay na silang pumasok sa silid at alam kong magsisimula na ang kanilang matinding sagupaan. Nanatili ako ng 15 minutes sa CR. Saka ako nag-decide na pumunta sa pintuan ng kwarto ni ate at kumatok. "Saglit lang, sino yan?" Rinig kong sagot ni ate habang nagbubukas ng pinto. Noong nakita kong papabukas na ang pinto ay saka ko sinabayan ng pagtulak, kaya napabukas iyon ng mas malaki. Doon ko nakita ang boyfriend niya na kasalukuyan na wala pang sagabal. Pawis na pawis at naroon pa sa higaan. Nanlaki ang mga mata ni ate. Napabangon naman ang lalaki at nagmura. Sabay akmang susuntok sa akin at tinatanong kung sino ako. Sabi ko naman, "Lakas ng loob mong mangamba. Hindi ka ba naawa sa katawan mo? Kayang-kaya kong durugin yan." Wika ko at hinawakan ko sa leeg at idiniin sa dingding. Nahirapan iyong huminga at nakaamba rin ang kamao ko sa mukha niya. "Jeric, wag please." Sabi naman ng lalaki. "Babe, sino siya? Bakit ang tapang?" "Kapatid ko siya babe, si Jeric." Hinila ako ni ate kaya binitiwan ko ang lalaki. "Umalis ka na, bago ko pa simulang magbali ng buto mo." Wika ko. Halata naman ang takot sa mga mata noong lalaki. Lalo at mas malaki na nga ang katawan ko sa kanya. Mas matangkad pa ako. "Huwag ka na magpapakita pa sa ate ko dahil kung hindi, makikita mo ang katupanan ng banta ko." Wika ko pa. Dali-daling nagbihis ang lalaki at umalis. Sabi naman ni ate, "Jeric, bakit ka ba narito?" "Tanong ba yan, te? 3 linggo ka nang hindi umuwi sa atin. Nag-aalala na si mama sa'yo." "Sorry na, busy lang ako." "Busy sa lalaking iyon, sa kakalaro ng apoy." "Hoy Jeric, sobra ka na Wala kang pruweba sa mga pinagsasasabi mo, kaya tumahimik ka sa mga bintang mo." Wika niya. Napangiti naman agad ako ng lihim sa isipan ko dahil alam kong matibay ang ebidensya ko kapag na-record ko ng maayos ang mga kaganapan sa iniwan kong cellphone sa loob ng kwarto nila. Doon na rin tuloy umikot ang bagong plano sa isipan ko. Gagamitin ko iyon para pasunurin si ate sa lahat ng gusto ko at mukhang magagamit ko iyon para matikman ko rin siya na matagal ko nang inaasam-asam. Matapos akong sabihan ni ate na wala raw akong karapatan na pagsabihan siya ng ganon dahil wala akong ebidensya ay sinamaan ko lang siya ng tingin.
Saka ko kinuha ang cellphone ko na nasa gilid. Inilagay ko muna sa 0 ang volume noon at tinignan kung maayos bang nakuhanan lahat ng mga naging kaganapan. Sa kabutihang palad, kapag sinuswerte ka nga naman, napakalinaw ng kuha noon. Lalo at medyo maliwanag ang kinaroroonan nila ate at madilim naman sa pwesto ng cellphone. Ano yan, Jeric? Bakit nariyan ang cellphone mo sa gilid? Tila nag-aalala niyang tanong. Kasi kanina pa akong alas 5 narito. Sinabi ko kay Cassie na huwag nang ilak ang pinto dahil maghihintay ako sa pagdating mo. Ayan na ayos na. Naisan ko na sa cellphone mo ang ebidensyang hinahanap mo kanina. Nanlaki ang mga mata ni Ate Faye at namutla. Titig na titig siya sa kaniyang cellphone at pinapanood ang video. Sakto pa na nilakasan niya ang volume, kaya hanggang sa kinauupuan ko ay dinig ko ang mga pinapakawalan niyang tunog doon sa video. Noong matapos sa panonood ay bigla siyang napaupo sa sahig at napasabunot sa buhok. Ano wala pa rin ba akong pruweba sa paratang ko? Anong nangyari sa pangako natin sa isa't isa na hindi muna tayo magre-relasyon habang nag-aaral pa? Akala ko ba nakaawa ka kay mama? Bakit mo kami tinraidor ngayon? Hindi na ba tayo nagkakaisang pamilya ngayon? Yung boyfriend mo na ba ang bago mong kakampi? Hindi sumagot si ate at nagsimulang umiyak. Talagang seryoso ang iyak niya na mukhang nagsisisi. Dahil halos hindi na nga makahinga. Kaya hindi rin nagtagal ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Close naman kasi kami ni Ate Faye kahit dati pa. Medyo nagkalayo lang noong sa boarding house na siya tumira. Lumapit ako sa kanya. Inakay siya sa bewang at iniupo sa kama. Dito ka sa kama. Para kang bata dyan na nakalupasay. Wika ko. Bunso, sorry. Sorry sa inyo ni Mama. Patawarin niyo ako sa nagawa ko. Ano kasing nangyari Bakit ka nag-boyfriend? Dati naman wala kang pakialam sa mga lalaki, di ba? Ilang minuto pang nagpatuloy sa paghikbi si ate bago sumagot. Tama ka, Bunso. Wala naman akong pakialam sa mga lalaki dati. Pero magmula noong mag-boarding house na ako, dito ko na naranasan ang kakaibang lungkot. Para akong nawalan ng pamilya at karamay. Kaya narito sa boarding house ay kahit papaano nag-uusap naman kami ni Cassie. Kaso saglit lang din dahil nakafocus yun sa pag-aaral niya. Mataas kasi ang expectation ng kanyang pamilya sa kanya kaya pagkarating noon dito ay aral ka agad. Magpapahinga lang saglit para kumain. Tapos mag-aaral na uli. Kaya wala na akong ibang makausap pa. Hanggang sa makilala ko si Arnel. Napaka masiyahin niyang tao. Hindi nauubusan ng jokes at palagi siyang narito para samahan at damayan ako. Pero, ate, mali yun. Hindi pa panahon para maghanap ka ng lalaki na kakalinga sa'yo habang buhay. Masisira lang ang kinabukasan mo. Lalo kung ganyang lalaki na puro lang pagsasaya at jokes ang alam. Oo, Bunso. Tama ka naman Narealize ko rin yun. Kasi wala na siyang ibang gustong gawin kundi ang bagay na yun. Minsan, hindi na kami pumapasok. Nananatili lang kami dito sa kwarto maghapon. Promise, Bunso. Hihiwalayan ko na siya at hindi na ako magbo-boyfriend habang nag-aaral pa. Kaso, meron akong problema, Bunso. Magmula noong maranasan ko ang bagay na iyon ay tila hinahanap-hanap na palagi ng katawan ko. Sa totoo lang, hindi ako kontento roon kay Arnel. Maliit lang naman kasi yun at makasarili.
Kaso wala akong ibang choice. Siya lang naman ang naligaw sa akin. Iniharap ko si Ate Faye sa akin, sabay sabing, Paano kung sabihin kong kaya kong punan ang pangangailangan mo sa bagay na iyon at sisiguraduhin kong hindi ka mabibitin? Kailangan mo ba yon araw-araw? hindi naman araw-araw. Kahit isa lang siguro sa isang linggo. Di sige, ako na pupunuan sa'yo. Dadalawin kita rito tuwing Biyernes ng hapon o di kaya Sabado. Pwede rin na dito ako matulog kapag Sabado ng gabi. Tutal, mag-isa ka lang naman pala rito. Paano kung hindi ako makontento sa'yo, bunso? Seryosong tanong ni ate habang nakatitig sa mga mata ko. Sabi ko naman, Di subukan mo muna. Saka mo sagutin ang tanong na yan. wika ko sa kanya at pinunasan ang kaniyang mga luha. Noong wala na siyang luha, ay saka ko tinawid ang distansya ng aming mga labi at sinimulan siyang asikasuhin. Pero tinulak niya ako. Ang buong akala ko ay ayaw niya. Pero ang sabi niya, ako ang kailangan gumawa nito, bunso, dahil ako ang magde-decide kung sapat ka sa akin o hindi. Itinuloy niya ang pagtulak sa akin hanggang sa paghiga. Sa kanya inasikaso ang bagay na iyon sa akin. Kahit paano ay marunong na si ate. Sabi niya pa, hala bunso, seriously? Ganito ito kalaki? Parang pangtatay na ito ah. Hindi ito nababagay sa edad mo. Hindi ko na siya sinagot at tinayaan siyang diskubrihin ang mga gusto niyang malaman. Makalipas ang ilang minuto ay narating ko ang dulo. Kaya tumayo naman ako upang gumanti sa kanya ng utang na loob. Nilagyan ko pa ng unan ang mukha niya dahil alam kong mag-iingay talaga siya ng todo. Noong makatapos na rin siya ay sinabi ko, Anong masasabi mo, te? Gusto mo na bang subukan ang totoong kakayahan ko? naku bunso, kumain na muna tayo. Mukhang kakailanganin ko ng lakas dyan. Doble yan ng 2 beses sa meron kay Arnel. Baka lagnatin ako dyan. Kaya kailangan paghandaan natin. Magsasalang muna ako ng sinaing na kanin, tapos saka tayo lumabas para bumili ng ulam. Sa lutuang uling naman siya nagsalang ng sinaing, kaya pwede iyong iwanan. Saka kami nagtungo sa karinderya sa labas para bumili ng ulam. Habang bumibili ng ulam ay sabi ni Ate Faye, Jeric, bili tayo ng alak at chips. Pampaantok lang. Tsaka para hindi ako masyadong makaramdam ng sakit mamaya. Parang natakot na ako dahil sa nakita ko. Sabi ko naman, Di sige, ako na ang bibili. Okay na ba sa'yo ang gin at pineapple juice? Oo bunso, samahan mo na rin ng Nova na chips. Gusto ko yun. Okay, sige te. Wika ko pa at ako na ang bumili ng alak doon sa tindahan na katabi lang din ng karinderya. Matapos makabili ng mga kailangan ay agad na kaming bumalik sa boarding house. Hindi pa luto ang kanin kaya nagkwentuhan kami saglit. Bunso, kamusta naman si Mama? Ayos naman siya. Mas masiyahin na siya ngayon kaysa noong dati. Madalas na nga mag-aya na mag-inom. Tapos palagi na rin siyang blooming. Ha? Baka naman may boyfriend na si Mama bunso at hindi pa natin alam? Ewan ko. Pero kung ako ang tatanungin, ayos lang yun. Kaunti na lang naman makakapagtapos na tayo ng kolehiyo. Kahit pa magkaroon ng bagong pamilya si Mama, ay hindi na tayo mapapariwara. Tsaka ayokong kapag dumating ang panahon na magsiasawa na tayo,
ay may iwang mag-isa si mama. Kaya mas gusto ko na magkaroon siya ng boyfriend. Sa bagay, tama ka naman bunso, pero bantayan mo pa rin si mama ha. Dahil marami sa panahon ngayon ang mga lalaking naghahanap lang ng babaeng mapeperahan. Lalo at single mom ang nanay natin. Oo, alam ko yun te. Kaya nga hindi ako nagbabarkada para nababantayan ko palagi si mama. Makalipas ang kalahating oras ng aming pagkukwentuhan ay nag-ayan na si ate na kumain. Luto na raw kasi ang sinaing. Kaya naman masaya kaming kumain. Noong makatapos siya, ay siya na rin ang nagugas ng mga pinggan habang ako naman ang naghanda ng iinumin namin. Bumili na rin muna ako ng yelo sa labas na inilagay sa pitsyel. Noong matapos maghugas ng plato si ate, ay naligo na muna siya. Maging ako ay nakiligo na rin, para naman fresh ang pakiramdam bago matulog. Lalo at mag-iinuman pa naman kami. Puro tungkol sa akin ang tanong ni ate habang nag-iinuman kami. Ang swerte naman ng magiging girlfriend mo, bunso. Siguradong sold siya palagi sa'yo. Sabi ko naman. Ano bang pinagsasasabi mo ate? Hindi pa nga ako mag-girlfriend, diba? Kaya ikaw ang magiging maswerteng iyon. Dahil ikaw na muna ang pagsisilbihan ko. Hanggat hindi pa tayo pwedeng magrelasyon. Bunso, excited na ako Pwede na ba nating simulan? Wika ni ate na namumungay na ang mga mata. Sabi ko naman, sige ba? Wika ko pa at agad na siyang inuupo sa mga hita ko ng paharap. Doon na nga namin sinimulan ang bagay na aming pinagplanuhan. Kasabay noon ay ang pagbagsak ng malakas na ulan na malaki ang naitulong upang maikubli ang ingay na pinapakawalan ni ate. Lupaypay at halos mawala ng malay si ate noong kami ay makatapos. Ako na nga ang nagsuot sa kanya ng mga damit para naman kung sakaling may pumasok sa kwarto o biglang dumating si Cassie ay hindi kami pag-iisipan ng masama. Nagligpit na rin muna ako bago natulog. Kinabukasan, nilalagnat si ate. Sabi ko sa kanya, ate, anong gagawin natin? Nilalagnat ka. Bunso, umuwi muna tayo sa atin. Hindi ko rin malalabhan ang mga uniform ko kung ganitong may sakit ako. Di sige, ililigpit ko lang ang mga damit mo at ilalagay sa bag. Noong hilahin ko ang kumot na ginamit niya, ay nagulat ako noong makitang maraming bahid ng pula. Ate Faye, nagkaroon ka? Hala, ang daming bahid bunso. Hindi pa ako magkakaroon. Sa next week pa. Dugo yan. Ikaw kasi, hindi ka nagdadahan-dahan. Kaya nga rin ako nilagnat. Para namang pang ibang tao ang ginawa mo sa akin. Sorry te. Hindi ko rin alam na napasobra pala ang ginawa ko. Pero anong gagawin natin rito te? Hindi natin to pwedeng iuwi sa bahay natin. Yung kumot at sapin bunso ay ilagay mo sa plastic. Ihatid mo sa laundry shop sa tapat. Pangalan mo ang ilagay mo. Tapos ako na ang magpipick up sa Lunes ng umaga para hindi na yan makita pa ni mama. Wika ni ate na agad ko namang sinunod. Noong makapag-impake na nga kami, ay agad na kaming umalis at umuwi sa amin. Tuwang-tuwa naman si mama noong makita ang kasama ko si ate. Agad niya itong niyakap. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit mainit ka yata? Sabi ko naman,
Hindi nga dapat yan uuwi dito, ma. Dahil masama ang pakiramdam, pinilit ko lang. Dahil baka magkatrangkaso talaga siya. Mas mabuti yung narito siya dahil narito tayo mag-aalaga sa kanya. Tsaka busy lang daw siya masyado sa mga projects, ma. Kaya hindi siya nakakauwi rito. Ah, ganun ba? Sige pala, ihatid mo na muna si ate mo sa kwarto niya. Pupunta muna ako sa palengke. Magluto tayo ng tinolang manok. Maganda yun sa may lagnat. Ikaw na muna bahala dito, Jeric, ha? Isalang mo na rin muna ang mga labahan ni ate mo sa washing machine. Ako na ang magbabanlaw noon mamaya. Okay po, ma. Sagot ko pa at inihatid si ate sa kwarto niya sa itaas. Pagkarating sa itaas ay sabi ni ate, "Bunso, salamat ha. Hindi mo ako binuko kay mama tungkol sa pagkakaroon ko ng boyfriend." Oo, te. Nangako ka naman na hindi ka na makikipagbalikan noon, di ba? Oo naman. Ngayon pa at pinatikim mo ako ng extraordinary. Tingin mo gugustuhin ko pang bumalik sa bitin kung meron namang nakakalagnat sa sarap. Besides, ayoko rin naman masira ang pag-aaral ko. Kaya ito, ikaw ang best solution ko sa problema ko. Kaya halika muna. Gusto kong makaisa pa habang wala si mama. Sigurado ka? Nilalagnat ka nga eh. Ayos lang ako, bunso. Nabigla lang ako kagabi. Tsaka sinat lang to. Halika na, bilisan mo na. Bago pa bumalik si mama. Wika pa ni ate, kaya pinagbigyan ko na rin agad. Masayang lumipas ang mga araw na kasama namin si ate sa bahay. At noong sumapit ang linggo ng hapon, ay hinatid ko rin siya pabalik sa boarding house niya para siguradong makakapasok siya ng maaga sa kinabukasan. Araw ng Miyerkules, kami na lang uli ni Mama ang magkasama. Pagkatapos kumain ay sinabi ni Mama, "Kamusta ang araw mo ngayon, anak? Bakit late ka nang nakauwi?" Maaga po akong nakauwi, ma, galing sa school. Kaso dumiretso na ako sa gym. Kaya nakatatlong oras ako sa pag-workout. Kaya heto, pagod na pagod ako. Ganun ba, anak? Di sige pala, maligo ka na para presko ang pagtulog mo. Tapos matulog ka na ng maaga. Nakangiting wika pa ni Mama. Ako naman ay alam ko na ang ibig sabihin ng ngiting iyon. Alam niyang pagod na pagod ako, kaya umaasa siyang makakasabi sa akin si Papa para makasama niya. Bandang 10:00 ng gabi, medyo nakaramdam ako ng init. Namiss ko si Mama, kaya agad akong tumayo at dahan-dahang pumunta sa kwarto niya. Hindi iyon nakalock. Naabutan ko siyang nasa harapan ng dresser. Nagbo-blower ng buhok. "Oh anak, akala ko kanina ka patulog." Sabi ko naman. Marife, ako ito. Si Roland. "Mahal, mabuti at nakapasok ka sa katawan ng anak natin." Oo, mahal. Dahil pagod na pagod yata siya sa araw na to. Kaya malabong magising ang kanyang diwa. Ibig mo sabihin, mahal, ay pwede kang magstay ng matagal rito? Oo, Marife. Dahil sa tingin ko, magiging dire-diretso ang tulog niya hanggang umaga. Malawak ang ngiti ni Mama at lumapit na agad sa akin. Wala nang pagdadalawang isip niyang kinalas ang pagkakabuhol ng lace ng suot ng dress. At noong wala nang natira, ay saka na tinawid ang distansya ng aming mga labi at ginawa ang bagay na pareho na aming gusto. Nagtagal nga ako sa kwarto ni Mama hanggang 4:00 ng madaling araw. Halos mag-uumaga na noong bumalik ako sa aking kwarto. Kaya naman, nahirapan akong gumising noong 10:00. Dahil 12:00 ang oras ng pasok ko sa school.
Sa isang linggo ay 2 beses akong pumupunta sa kwarto ni Mama at nagpapanggap na ako ang kaluluwa ng aking yumaong ama. Dahil doon ay palaging masaya si Mama. Maging ako man ay sobrang saya rin. Sumapit ang isang Biyernes, nagpaalam ako kay Mama na pupuntahan si ate. Sabi niya naman, "Anak, may paparating na bagyo ah. Kung pagdating mo roon at malakas na ang ulan ay huwag na kayo umuwi rito. Samahan mo na lang si ate mo roon hanggang sa linggo. Tapos sa linggo ng hapon ka na umuwi rito. Delikado magbiyahe kung may bagyo." "Opo ma, sige po." Sagot ko pa at naglagay na rin ako ng baon na damit sa bag dahil mukhang doon na lang nga ako makikitulog sa boarding house ni Ate Faye. Pagkarating ko roon ay naroon na si ate. Kaso ang problema ay naroon din ang kaboardmate niyang si Cassie. "Ate, sabi ni Mama na kung masyado na raw malakas ang ulan ay wag na muna tayo umuwi sa bahay ngayon. Samahan na lang daw kita rito para may kasama ka." Sabi naman ni ate. "Naku, paano ito? Narito rin si Cassie. Mukhang hindi rin siya makakauwi dahil sa lakas ng ulan." Sabi naman ni Cassie, "Oo sis, tama ka. Hindi na nga lang muna ako uuwi sa amin. Ang lakas ng ulan oh. Pero wala namang problema sa akin kung dito makikitulog si Jerry. Kilala ko rin naman siya at kapatid mo, kaya ayos lang. May naisip nga ako eh. Since narito naman tayong tatlo, bakit hindi na lang tayo mag-inuman? Sagot ko na ang gastos." Sabi naman ni ate, "Ayos lang sa akin. Sa'yo bunso, gusto mo bang uminom?" "Wala rin problema sa akin, te." Di sige, ito ang pera Jeric. Bumili ka na rin ng ulam sa karinderya. Sagot ko na rin pati ang ulam natin. Bumili ka ng menudo at sisig, tig-2 order. Tapos sa unahan ay may tindahan ng litsyong manok. Bumili ka ng 1 buo. Yon ang pulutan natin. Tapos Gilbey's na flavored para masarap. Kahit anong flavor." "Okay, sige." Sagot ko pa, sabay tanggap sa iniabot niyang pera. Pagkatapos nga namin kumain, ay nagsimula na ang inuman. Ako ang tanggero o iyong tagalagay ng alak sa baso. Alam kong hindi sanay sa inuman si Ate Faye, kaya ang balak ko sana ay kaunti lang ang ilalagay kong alak kapag para sa kanya. Kaso napansin ko ang kakaibang mga ngiti ni Cassie sa akin. Panay rin ang puri nito at pagbabato ng mga green jokes. Kesyo ang tangkad ko raw at malaki ang katawan. Siguro raw malaki rin ang wika niya at hindi itutuloy ang mga sasabihin. Saka tatawa. Kaya ang ginawa ko ay mas dinamihan ko ang tagay para kay ate. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay tila sumabit na ang dila ni ate kapag nagsasalita. Halos hirap na nga maintindihan. Kaya ibig sabihin ay lasing na. "Kasi, ilapag ko na si ate sa kama niya." Wika niya sabay tawa. Noong mailagay ko na si ate sa kama at makumutan, ay bumalik na ako sa may lamesa na aming pinag-iinuman. Sabi niya sa akin, "Jeric, lasing na rin yata ako. Pwede mo rin ba akong buhatin papunta sa higaan ko?" "Ha? Bakit pa kita bubuhatin? Mukhang kaya mo pa naman tumayo." Gusto ko lang maranasang mabuhat ng isang lalaking kasing tikas mo." "Okay, sige. Sabi mo eh." Sagot ko pa at walang pagdadalawang isip na binuhat siya at inilapag sa kaniyang kama. Pagkalapag ko sa kanya ay mahigpit na ang hawak niya sa bato ko. Tapos sabi niya, "Jeric,
Ayos lang ba? Ha? Ang alin? Ang ganito. Wika niya, sabay hila sa bato ko at tinawid ang distansya ng aming mga labi. Nakuha ko na agad ang ibig niyang sabihin. Kaya naman wala na akong pagdadalawang isip na pagbigyan ng kanyang hiling. Lalo at kanina pa ako nanggigigil sa mga parinig niya sa akin. Sinimulan na nga namin ang bagay na kanyang hinihiling, pero kagaya ng ginawa ko kay ate, hindi ko na rin pinigilan ng aking sarili. Wala na akong pakialam kung merong masira, mawasak o mapungit. Ginusto niya naman iyon at siya mismo ang humiling. Mabuti na lang talaga dahil nagtuloy-tuloy ang malakas na ulan, kaya walang problema kahit ingay pa ang aming pakawalan. Maging si Ate Faye ay mas lumalim pa ang tulog dahil sa malamig na panahon. Kinabukasan, pasado 7:00 pa lang, ay nagpaalam na ako kay ate na uuwi sa amin. Wala rin naman akong gagawin sa boarding house niya, lalo at may hangover din siya. Pumayag naman siya at sinabing itutuloy niya na lang daw ang tulog, lalo at araw iyon ng linggo at patuloy pa rin ang buhos ng mahinang ulan. Pagkarating sa bahay ay sabi ni Mama, "Anak, kamusta si ate mo roon? Bakit ang aga mo yatang umuwi?" Naroon din kasi ang ka-boardmate niyang si Cassie, Ma. Nakakahiyang tumambay kung may ibang tao. Kaya umuwi na lang din ako. Kagabi pa nga sana ako uuwi. Kaso sobrang lakas lang talaga ng ulan. Kaya nagpaumaga na lang din ako. Tama naman yung ginawa mo, anak. Sige na, mag-almusal ka na. Nakaluto na ako ng paborito mong kanin na sinangag sa pinaglutuan ng tosino. Okay po, Ma. Salamat po. Siya nga pala, anak. Dahil sa maulan ngayon, baka pwede tayong mag-inom mamayang hapon, pampainit ng katawan. Magluluto rin ako ng inihaw na liempo, kahit 4 na piraso, para masarap ang pulutan natin. Okay po, Ma. Gusto ko po yan. Sagot ko naman na excited muli sa mangyayari kinagabihan. Naging abala si Mama sa buong maghapon. Ako naman ay natulog lang dahil medyo kulang pa ako sa tulog doon sa boarding house ni ate dahil sa ginawa namin ni Cassie. Kinagabihan nga ay muli kaming nag-inuman ni Mama, pero nagulat ako noong sabihin niyang ako na lang muna raw ang uminom. Bigla raw umatake ang ulcer niya. Bawal ang alak roon. Kaya sasamahan niya na lang akong uminom at siya na ang tagakanta. Wala naman iyong problema sa akin, lalo at masarap ang aming pulutan. Sa tingin ko ay nakalimutan ni Mama na ako pa ang katabi niya dahil panay ang himas niya sa braso at hita ko habang nag-iinuman kami at kumakanta sa videoke. Tapos noong marinig ko ang sabi ni Mama, "Roland, ikaw na ba yan?" Doon na ako dahan-dahang nagmulat ng mata tapos nakatingin sa kanya. Oo, Marife. Ako nga ito. "Roland, mahal ko. Namiss kita. Tsaka meron akong magandang balita sa'yo." Ha? Ano naman yun? "Mahal ko, magkakaanak na uli tayo. Akalain mo, kahit nasa kabilang buhay ka na, ay nagagawa mo pa rin ang magpasaya at nakabuo pa tayo ng supling." Talaga, mahal? Masaya rin ako dahil nakikita kong nawala ng iyong kalungkutan. Tara na muna, mahal, sa kwarto natin. Namimiss na kita eh. Wika niya sabay hila sa kamay ko at dinala ako sa kwarto nila ni Papa. Pagkarating roon ay wala na ulit pag-uusap. Agad nang ginawa ang kanyang nais. Pinagbigyan ko rin siya sa abot ng aking makakaya
Pero meron ng pag-iingat dahil alam kong nagdadalang tao na pala siya. Yun din pala ang totoong dahilan kung bakit ayaw niya nang uminom ng alak. Noong matapos kami sa aming mga ginawa, ay balik na uli kami sa sala. Pagkagising ko ay tinuloy ko pa rin ang pag-inom, kaunti na lang naman. Si mama naman ay panay ang kanta ng love song nang tila in love na in love ito. Noong sumapit ang sumunod ng linggo, ay magkakasama kami noong tatlo ni na mama at ate sa hapagkainan noong kausapin kami ni mama. Mga anak, may ibabalita ako sa inyo. Hindi naman ito magandang balita pero ayos lang ito sa akin. Masaya na rin ako. Ano yun ma? Tanong ni Ate Faye. Mga anak, buntis ako. Nasabi ko na kay Jeric ito na meron akong napupusuang lalaki. Nakilala ko siya noong naroon ako sa paupahan nating apartment. Nag-inquire kasi ako kung magkano. Noong malaman niyang 12,000 ang monthly, ay sinabi niyang hindi niya raw iyon kaya dahil nag-a-apply pa lang siya ng trabaho. Kaya sinabi ko sa kanya na subukan niya sa mga boarding house malapit sa palengke dahil may mga bed spacer roon, mas mura. Tapos akala ko ay iyon na ang huli naming pagkikita. Pero noong minsan akong mamalengke ay nakita kami muli. Inaya niya akong kumain sa labas at doon na kami nagsimulang maging magkaibigan. Patawarin niyo ko anak dahil naging marupok ako. Matagal nang wala si papa niyo kaya hindi ko akalain na sobrang uhaw na rin pala ako sa bagay na iyon. Kaya namalayan ko na lang na sumama na ako sa lalaking iyon sa pribadong silid. Doon na nga nangyari ang naging dahilan kung bakit ako buntis ngayon. Sinubukan ko siyang hanapin pero hindi ko na mahanap. Hindi na rin nagri-ring ang cellphone number niya na sinabi sa akin. Pero ganun pa man ay masaya ako dahil madadagdagan na tayo. Wika ni mama pero hindi naman umiiyak. Kaya alam kong palusot niya lang ang kwentong iyon para may maiturong salarin sa kaniyang pagkakabuntis. Magmumukha kasi siyang baliw kung sasabihin niyang si Papa pa rin ang nakabuntis sa kanya sa pamamagitan ko. Kaya sinakyan ko na rin ang kwento niya. Si ate naman ay niyakap si mama at dinamayan. Itinuloy ni mama ang kaniyang pagbubuntis at nakaalalay rin ako sa kanya para hindi siya mahirapan. Kami naman ni ate ay patuloy sa aming lihim na paglalaro ng apoy tuwing weekend at nasa bahay siya. Ginagawa namin iyon sa boarding house niya bago kami umalis roon. Tapos pagkarating naman sa bahay sa gabi ay ginagawa uli namin. Ayos na rin yon sa akin dahil intact ang pamilya namin. Hindi namin kailangan ng ibang tao para tugunan ang aming mga pangangailangan na pansarili. Wakas. Ayun, my loves. Heto na nga ang dulo ng kwentong ito ha. Huwag nang hihirit. Magsama-sama ulit tayo sa iba pang mga kwentong involve ang nanay at anak. May mga sender pa tayo ng ganitong kwento rin. Aayusin ko lang para may upload na rin. Bago matapos ang videong ito, ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong ia-upload ko rito. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. At muli na ipapaalala ko na pwede ka rin magbahagi ng kwento mo rito my loves ha. Safe ang identity mo o maging ang ibang mga taong kasama sa iyong kwento. I-PM mo lang kami sa ating official FB page na Miss Fujiko Stories. Si Miss Fujiko mismo ang sasagot sa iyo roon at pag-uusapan ng kwentong gusto mong ibahagi rito. Hihintayin ka namin roon, my loves ha. See you in the next story. Bye-bye and take care.